Leticia! Excited ako. Excited na ako, best friend. Halos maalog na ako kakatalo ni Yani habang nakahawak siya sa may braso ko. Nasa may quadrangle na kasi kami ng school at naghihintay na lang na paakyatin kami mga students sa bus per sections. Parang field trip lang eh. Pinagising pa kami ng maaga. Ang sabi kasi dapat 5:30 a.m. Andito na sa may school. Pero what the? 6:30 a.m. na hindi pa kami pinapakit sa bus. Filipino time talaga oh. Bebs, excited na excited ka talaga. Biglang lumapit si Paula sa amin kasama ang isa sa mga kaklase niya na hindi ko kilala pero namumukaan ko lang. Nagkatinginan kami ni Paulo at nginitian ko siya. Nagkaintindihan naman kami sa ganun lang. Oo, Bebs, hindi nga ako nakatulog kagabi sa sobrang excited ko. 2 weeks ba naman kasi? Parang vacation lang. Yani talaga oh. Magre-recollection tayo dun. Hindi magba-vacation. Tama si Leticia, Bebs. Pinatong ni Paulo yung kamay niya sa may ulo ko at kinilig ako doon ng pasikreto. Kailangan natin magpakabait doon. Magsasalita pa lang sana ako pero biglang dumaan sa gilid namin si Jay na nakasigaw. Oh, mga mababait na bata, sasakay na daw ng bus. Pakabait kayo. Ewan ko ba pero nung dumaan siya sa gilid namin at isinigaw yun, feeling ko ine-emphasize niya yung word na mabait. Nanghaasar na naman siya. Umakyat na rin naman kami sa bus. Magkatabi kami ni Yani. Ako dun sa may tabi ng bintana. Hati yung bus sa 2 seksyon. Yung seksyon namin ay nasa bandang unahan, mga nakaupo, at yung seksyon ni na Paula ay sa likod. 2 to 4 hours drive daw ang sabi bago makarating sa Tagaytay. Depende kung may traffic o wala, pero sana naman wala dahil ayokong maupo sa bus for 4 hours. Nagdaldalan at kainan kami ni Yani habang nasa bus, pero nung makalipas na rin ang oras na biyahe, medyo napagod na kami at sinandal ko na lang yung ulo ko sa may bintana. Naglagay ng headset sa may tenga ko at natulog na. Medyo inantok pa kasi ako eh. Paano ang aga kaming pinagising para pumunta sa school? Now playing. That's what you get. No sir. Well, I don't wanna be the blame. Not anymore. It's your turn, so take a seat. We're setting the final score. And why do we like to hurt so much? Click, click, click. Habang nahihimbing ako sa tulog ko, naalimpungatan ako sa tunog ng click ng camera siguro. Ewan ko pero naiingayan ako tapos feeling ko natanggal pa yung headset ko sa tenga ko. Kasi sa kabilang tenga ko lang naririnig yung music at nararamdaman yung headset. Pero pinagpatuloy ko lang ang pagidlip. I can't decide. You have made it harder. Just to go on why. All of the possibilities. Well, I was wrong. Click, click, click. Ano ba yan eh? Huwag ka nga mag-picture, ang ini-ini. Sabi ko habang nakapikit pa rin ang mga mata. Click, click, click. Yani, what are you doing here? Napamulat agad ako ng mga mata ko nang makita ko sa tabi ko si Jay Almonte na may hawak na digicam. Napasigaw tuloy ako ng malakas. Nagsitinginan tuloy ang mga tao sa bus sa amin. Napahiya tuloy ako kaya I excuse myself. Wala po yun, wala yun. Don't mind me. Anong ginagawa mo dito? Nung nawala ng atensyon ng mga tao sa amin sa bus, inis na bumulong ako sa kanya. Cheese! Sabay tapat niya ng camera niya. Click! Napapikit ako sa flash ng camera nito. Ano ba? Asan si Yani? Hanapin mo. Bigyan kita ng clue? Lumapit siya sa tenga ko. Niloloko siya ngayon. Ha? Hindi mo gets? Katabi niya ang boyfriend niyang manloloko. At katabi ko naman ang best friend niyang manloloko. Cool, isn't it? Oh great, just great. Umayos ako ng upo in a way na nakastretch yung paa ko sa ilalim at halos nakaslant na yung higa ko sa upuan habang naka-cross arms ako at nakabusangot ang muka. Leticia, pengin Pringles. Sabay kuha niya ng kanang Pringles sa may bag ko. Hay! Leticia, peram ng MP4. Sabay kinuha niya yung MP4 ko kahit hindi ako pumapayag. Leticia, pengin naman Coke. Kumuha naman siya ng Coke sa bag ko kahit hindi pa din ako pumapayag. Leticia, marshmallow. Leticia, patingin nga ng bag mo. Leticia, ₱10. Leticia, ano na naman? Asar na ako kasi sa buong biyahe. Hindi niya ako tinatantanan. Leticia here, Leticia there. Halata namang iniiyamot niya lang ako eh. Jack and Poy tayo? Ay, bakit ka pa nabuhay sa mundong ibabaw, Jay?
Welcome to. Wala akong maintindihan sa sinasabi ng speaker sa unahan sa may hall. Nakarating na kami sa Tagaytay at pinadiretso kaming lahat sa fourth year sa may isang malaking session hall kung saan pinaupo kami by sections. Ang daming sinasabi ng speaker sa unahan. Inaantok tuloy ako. Hindi pa man din ako makakatulog sa bus. Sino ba naman makakatulog kung may katabi kang isa't kalahating mapang-asar na tao? Ay, nako. Kung wala lang pambablockmail sa akin ng Jay na yan. Siguro na sumo wrestling ko na yun, I swear. Leticia, sure ka bang magpinsan kay ni Jay? Napatingin naman ako kay Yani na katabi ko. Wala lang, para kasing hindi eh. Nag-aalangang sabi niya. Hindi naman kami magpinsan nun eh. Inamin ko rin naman. O kaya, ayoko mapagkamalang kadugo nun. Bakit sabi niyo? Joke-joke lang namin ni Jay yun. Di magkaano-ano kayo? Bakit parang close kayo? Kami? Close? Joke ba yun? Hindi naman. Bakit lagi kayo magkasama? Lagi magkasama? Hindi ah. Oo kaya, nung una nung uwian dati tapos kanina, siya pa yung nag-asa akin kung pwede daw mag-exchange kami ng seats. Pumayag ako kasi katabi ko si Bebs eh. Sapakin ko tong babaeng to sa harap ko eh. Ang landi. Kaya pala pagkagising ko si Jay nakita ko sa tabi ko. Mia, gusto ka daw niya makatabi eh. Kung hindi kayo magpinsan, siguro nililigawan ka ni Jay, no? Yee. Aminin mo na, best friend. Hindi ako kumakain pero feeling ko nabibilaukan ako sa sinabi niya. Nililigawan ni Jay? Ano ba? Ano ka ba, Yani? Hindi ako nililigawan nun, no? Hindi pa. So, kailangan may pa? Hindi sabi eh. Pero kung hindi kanya nililigawan tapos lapit siya ng lapit sa'yo, baka may gusto siya sa'yo. Alam mo yun, natotorpe lang. Naku, oo nga, baka nga may gusto sa'yo si Jay. Pero ingat ka dun, best friend ha. Balita ko, babaero yun eh. Tapos may pagka-mature daw yun. Hindi na daw, alam mo na. Na first time high school pa lang. Just imagine. Yani, walang gusto sa akin yung taong yun, okay? Sinong walang gusto sa'yo, miss? Nabigla ako na may kumausap sa akin at kinuha yung name tag ko na nakasabit sa aking ID strap. Meron kasi kaming lahat nun. Required. Mas Leticia may adaw. Napaangat ako ng tingin at nakita kong nasa unahan na pala namin ni Yani yung speaker at nagsasalita ito habang may mic na hawak. Nakatingin ang lahat sa amin at yung mga teachers naman parang pinapagalitan kami. Sa tingin kasi siguro ang daldal namin ni Yani. Si Yani naman kasi ang ingay. Wala po, miss. Nakatungong sagot ko. Pagkatapos kong mapagalitan ay iniwan na rin kami ng speaker at nagpatuloy na siya sa discussion na wala akong maintindihan. Okay, I want you guys to get to know each other. And I meant it for the whole fourth year. So, I will group you all into 12 groups. Sabi ng speaker. Tapos tinuro niya ang students sa may first row. Start counting 1 to 12. 1, 2. Obviously, nag-count kami up to 12. Tapos repeat ulit sa 1 hanggang sa makarating sa last student sa last row. Since setmate kami ni Yani, magkaiba kami ng group. Dapat hindi na lang tayo nagtabi, Leticia. Sayang, hindi tayo magka-group. Pagrereklamo ni Yani. Ay nako Yani, hindi ka na nasanay. Lagi naman ganyan ang groupings. Okay, everybody, keep quiet. Pinatahimik kami ng speaker kasi nagkakaroon ng big commotion dahil sa groupings. Kasi syempre mga nagtatanungan kung sino magkakagrupo. May mga natutuwa kasi nakagrupo nila yung friend nila sa kabilang section. Merong hindi masaya kasi napapahiwalay sila sa friends nila. Okay, go to your groups. Group 1 dito sa may first 2 row ng right side. Group 2 naman sa first 2 row sa left side. Blah blah blah. Inassign niya yung seat arrangements namin by group at nagsipuntahan naman kami sa mga upuan namin. At pagkaupo ko, may naramdaman akong kumalabit sa likod ko at paglingon ko. Hi, Leticia. Ay, nakakainis naman oh. Pag minamalas-malas ka oh. Kagroup kita. I guess we're meant to be. Ay, nakakaimot ka talaga. Dating nga sa likod ko nakaupo si Jay at kagrupo ko siya. 12 members per group pero yung iba including our group ay may 10 members lang. Pero bakit kagrupo ko tong Shokoy na to? Ay, minamalas talaga. Good. Magkakasama na kayong magkakagrupo. Gusto ko magkakilakilanlan kayong mabuti sa grupo nyo before our 2 weeks end. You guys will not be just a group but also a team.
Huwag niyo muna isipin yung mga kaklase niyo o kaibigan niyo. From now until the last day of retreat, kayo-kayo magiging magkakasama. Kayo magiging magkapamilya. In every activities, kayo-kayo magkakasama. From the moment you guys wake up, magkakasama kayo sa assembly natin dyan sa may garden. Kailangan mabilis ang kilos nyo dahil may parusa ang grupong malilit sa assembly. Sa breakfast naman, lunch at dinner, kayo-kayo rin na magkakasama sa table. Walang kakain sa grupo hanggat hindi kayo kumpleto sa dining hall. Pag may nawawalang isang kagrupo, kailangan hanapin. O tawagin nyo bago kayo kumain. Basta marami mga activities concern ang groupings nyo. Kaya simulan nyo ng kilalanin ng isa't isa. I'll give you 20 minutes to introduce yourselves sa mga kagrupo nyo. And pumili na rin kayo ng group leader at secretary para may taga-check ng attendance at mag-control ng behavior ng group members. Remember, kahit retreat to, kailangan umattend kayo sa mga session at hindi kayo pwedeng pag-alagala lang, lalo na pag lights off time na. Requirement nyo itong retreat na to for your graduation. Kaya kung gusto nyo graduate, makipag-cooperate kayo na maayos sa retreat. Matapos magsalita ng speaker, binilog namin yung mga chair namin in a way na magkakaharap kami mga group members. At nung magkakaharap na kami, walang nagsasalita sa group namin. Ang awkward lang kasi, wala naman akong kakilala sa kanila. Yung kaklase ko lang na isa ang kakilala ko at, well, si Jay. The rest, mga taga-ibang section na. Kilala ko lang sa mukha pero hindi sa pangalan. Yung mga nakakasalubong ko lang sa hallway but never kong nakausap. So wala magsasalita sa atin. Contest ng patahimikan ba? Alam niyo na kung sino yung siraulong pasimuno sa pagsasalita. E di sino pa? E di si Jay? E di mauna ka magsalita. Ikaw magpakilala muna. Sagot ko sa kanya in an irritated tone. Oh sure, why not coconut? Bakit ba ang energetic niya? Nakagamit ba siya? Well, for sure, lahat kayo kilala niyo na ako. Sino bang hindi nakakakilala sa gwapong to? I'm Jay Almonte, the head turner. Ang yabang, ang kapal ng mukha. Nag-isa-isa na rin naman kaming magpakilala after ng kayabangan presentation ni Jay. So, sinong group leader natin? Tanong nung isa sa grupo namin. Laila ang name. Oo nga, sino? Ulit na tanong ni Arvin. Ako, alam ko kung sino. Nagtaas ng kamay si Jay. Tumingin kaming lahat sa kanya. Sino? Si Leticia. Sabay turo sa akin. At bakit ako? Ayoko. Napaka ni Jay na yun. Ayoko maging group leader. Ang hassle na nga. At ako yung president ng section namin. Tapos pati ba naman sa retreat? Leader pa din ako. Sa Leticia na lang, President yan honor pa yan. Leticia! Sasapakin ko tong Jay na to Kung wala lang sanang tao. Panay ba naman ang pag-cheer ng name ko? At pinagpipilitan akong gawing leader. Sapak gusto niya? Oo nga, tama. Ikaw na lang, Leticia. Oo nga, ikaw na lang. Leticia, ikaw na lang ang leader. Ala, bakit ako? Huwag ako, Ayoko nga Matrabaho naman kasi yung ina-assign nila sa akin. Sinong boto kay Leticia? Itaas ang kamay. Biglang tinaas ni Jay yung kamay niya. Ako! At nagsitaasan din silang lahat ng kamay, kaya Jay shot me in a triumphant smile. Majority wins, si Leticia ang leader ng group. Things to do before going to bed today. Sapaking si Jane ng back and forth. O yan, may leader na tayo. Sinong secretary? Tanong ng isa sa mga kagrupo namin and this time, ako nagtaas ng kamay. Si Jay, babawi ako. Akala niya ako na mahihirapan sa group na to. Pwes, siya rin. Belat niya. Siya bahala mag-control ng mga attendance namin. Hindi ako papayag maging leader kapag hindi secretary si Jay. Pagmamatigas ko. O ano Jay, ikaw daw? Tanong ng isa sa mga grupo namin sa kanya. Nabigla ako sa reaction niya kasi na-expect ko na maasar siya kasi gumanti ako sa kanya. Pero imbis na maasar, mukhang satisfied pa siya at sabay sabing, okay, I'm the secretary. Ang kapal. Sagad sa buto ang kakapalan niya. Ang hangin lang grabe. Storm coming. Signal number J. Group 12, it's your turn to present your leader and secretary. Pagkasabi nun ng speaker ay tumayo na kami ni Jay at habang naglalakad na kami papunta sa unahan, narinig ko pa siyang bumulong ng pang-asar. Hala, tinatawag na tayo sa korte. Sesentasyahan na daw tayo sa salang panluloko. Ay teka, bakit kasama ako? Dapat kayo ni Paulo. Gusto ko siyang sapakin dahil naiinis na ako sa kanya. Pamula pa lang nung nasa bus kami. Hanggang sa group presentation tapos pati ba naman ngayon naglalakad kami papunta sa unahan.
Pero dahil hindi ko naman siya masasapak, dahil nga maraming tao at pasimple ko na lang nilapit ang kamay ko sa braso niya sa gilid at kinurot ito ng pagkadiin-diin. At dahil dun, napasigaw siya ng malakas as he moved a little bit away from me as he touches his injured arm. Obviously, we caught everyone's attention including the speaker. What happened? Are you alright? Tanong ng speaker na lalapit sana kay Jay. Hindi po, miss. I'm not alright. It hurts, miss. Ay napano ka? Pag-aalala nito. Ang OA naman makareact ni Jay. Akala mo naman sinaksak ko ng palakol. Para kinurot lang eh. Ang sakit-sakit po eh. Yung puso ko ang sakit. Oh, napano ang puso niya? Si Leticia po kasi miss. Ang sabi, pangit daw ako. Kaya ayaw niya daw sa akin. Hindi niya daw ako pakakasalan kahit ako na lang ang natitirang human species sa mundo. Mas pipili niya daw kasing magpakasal sa unggoy pag nagkataon. Wow, ang galing niya. Paano niya nabasa ang thoughts ko? That's exactly how he grosses me out. Pero teka, anong connect ng kinurot kong braso sa mga pinagsasabi niya? Teka nga, naguguluhan ako sa inyo mga bata kayo. Sabi ng speaker nung makalapit sa amin. Kinuha ni Jay yung microphone dun sa speaker. Miss, crush ko po kasi si Leticia kaso ayaw niya sa akin. Pogi naman ako, diba? It hurts, you know. Panay asaran at kantsaw ang naririnig ko sa loob ng session hall. Pati yung speaker, pati mga teachers ay tumatawa. Tiningnan ko si Jay and if looks could kill. Kanina pa nagkahiwalay ang kaluluwa niya sa katawan niya. Anong pinagsasabi niyang crush? Crush mo ang mukha niya sa pader eh. Nangaasar na naman niyang loko na yan. Nako, talaga kayo mga bata kayo. Nako Jay, don't worry, konting tiis lang. Madadivert din ang attention ni Leticia sa'yo. Saka mag-aral muna kayo bago ang love-love na yan. Hanggang crush muna ha. Sige na mga lovebirds. Ipakilala niyo na sa amin ang grupo niyo. Lovebirds? Ew. Uwak po si Jay. At scarecrow ako kaya shoo shoo. Natapos yung session mga bandang 6:30 p.m. Grabe ang haba nga eh. Bago kami maghapunan, binigyan muna kami ng 30 minutes ng lodging time. Nagpunta-punta na kami sa kanyang mga rooms. May mga numbers naman na binigay sa amin. Hiwalay ang rooms ng boys sa girls. Nasa kabilang parte yung mga boys pero hindi rin naman kalayuan sa amin. Ay, nakahiga din. Sabi ko pagkabagsak ko ng katawan ko sa may kama. Mamaya ko na siguro aayusin yung mga damit ko sa cabinets. Wow! Ang cute naman ng rooms! The usual, Yani. Ayun namamangha at nag-e-excite sa room. Panay ang bukas at kalkal sa mga empty cabinets. Pati banyo pinagdiskitahan. Leticia, may shower! May heater pa! Ang cool, yes! May free soaps din. Meron na ding ready towels. Color pink kaya ang cute. Hoy, relax ka lang. Tuwang-tuwa ka masyado. Natatawa ako kay Yani. Nasa banyo lang kasi pero parang batang dinala sa may toy store. Leticia! Nakangiti siyang lumabas ng banyo at umupo sa tabi ko. Iniangat ko naman ang tingin ko sa kanya habang nakahiga. Saan ka? Sa taas o sa baba? Double bed kasi yung andun sa room. Kahit saan. Ako na lang sa baba, Leticia. Ayoko sa taas eh. Baka may flying white lady. Baliw. Flying white lady ka dyan. Gutom ka na no. Naluluko ka na eh. Tumayo na ako at sinapok ng pabiro ang noon ni Yani. Loka-loka talaga oh. Leticia, uy. Bigla naman niya akong siniko at parang tinitis. Oh, problema mo. Ikaw ha, sabi ko na sa'yo eh. Ha? Sinisikret-sikret mo pa sa akin, pinopormahan ka ni Jay. Naka-announce pa sa buong fortune na may gusto siya sa'yo. Ano ka ba, Yani? Naniniwala ka sa baliw na yun? Nantitrip lang yun. Hindi ako gusto nun. Uy, baka naman ikaw may gusto sa kanya? Che, wala akong gusto dun, Yani. Ano ka? Kadurger lang ever? Naku, Leticia, napakasuplada mo talaga kahit kanino. Huwag mo sabihin yung isang campus heartthrob. Chipwera mo lang. Naku, lahat na lang na lalaking nalapit sa'yo ayaw mo. Lagi mo sinusungitan. Hindi ka magkaka-boyfriend niyan, Leticia, bago tayo graduate. Or worse, baka hanggang pagka-graduate ng college, single ka. Dahil sa kasupladuhan mo. Ano ka ba, Yani? Ayoko nga mag-boyfriend. Bakit ba? Wala lang, basta. Yung gusto ko kasing maging boyfriend ha, sa'yo na. Knock-knock. Pasok! Sabay pa naming sabi ni Yani at pagbukas ng pinto, nakita ko si Paulo. Hi girls!
Nakangiti siya, nagkatinginan kami, pero lumipat din agad ang tingin niya kay Yani. Babs! Si Yani kay Paulo at hinila ito sa kamay palapit sa may tapat ng higaan namin. Tingnan mo yung room namin, ang cute diba? Patingin din ako ng room niyo later ah. Sure, pero ewan ko kung may visit hours. Ang alam ko kasi paglagpas 11 p.m. na bawal nang mag-visit sa rooms. Unless may important need. Parang curfew kumbaga. Ay, may ganun pala. Bakit hindi ko alam? Oo, Yani, may ganun. Hindi ka kasi nakikinig nung in-explain sa atin ni ma'am. Palibhasa kasi ako ang president kaya alam ko rin yun. Kasi kailangan kong makinig. Sa lahat ng in-explain ng advisor namin sa mga bagay-bagay sa retreat na ito. O siya, i-visit na lang kita before 11 p.m. Sana saglit lang ang session after dinner. Sama ka Leticia kung sakasakali ah. Ah, sure. Nag-bell na. Narinig namin yung pag-ring ng bell pero hindi siya yung school bell. Yung small bell lang siya na hinahawakan sa kamay. Tara na, Bebs. Puntahan na natin ang mga ka-group natin. Ah, oo nga pala. Magka-group si Yani at Paulo. Si Paulo ang leader at si Yani ang secretary ng group nila. Kakainggit. Dapat ako na lang ang ka-group ni Paulo. Leticia, sasabay ka ba sa amin? Pagtatanong ni Yani bago sila lumabas ng kwarto. Ah, hindi na. Ako nang bahala pumunta sa mga kagrupo ko. Sige na, mauna na kayo. Nagpunta muna ako sa banyo para magayos ng sarili. Kasi humiga ako kanina kaya syempre medyo nagulo yung buhok kong nakapuyod. Naghilamos muna ako saglit bago magsuklay para matanggal ng konti yung antok ko. Pero nung nagpupunas ako ng muka, may narinig akong nagbukas ng pinto at nagsara din agad nito. Yani, ikaw ba yan? May nakalimutan ka ba? Walang nasagot sa akin. Yani! Tik! Hala, biglang namatay yung ilaw. Ang dilim, wala akong makita. Yani, ano ba? Bakit mo pinatay yung ilaw? Hindi magandang joke yan ha? Psst! Yani? Bigla akong nakaramdam ng pagpapanik nang may marinig akong sumitsit sa kadiliman sa paligid. Ang sobrang tahimik pa kaya, ang lakas ng impact nung pagsitsit na narinig ko. Nakakapit ako ng mahigpit sa may towel ko. Yani, ano ba? Huwag kang magbiro. Buksan mo na yung ilaw. Hindi ko kasi mabuksan yung ilaw kasi hindi nga ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Psst! Yani naman eh. Paiyak na talaga ako sa takot. Bigla ko pa naman ding naalala yung sabi nila na lumang sementeryo daw tong retreat house na to. At marami daw nagpapakita. Hindi naman ako masyadong naniniwala dun. Pero kung ganito lang din naman ang nangyayari, parang feeling ko anytime maniniwala na ako. Natatakot na ako. Boo! Biglang-biglang may sumulpot sa unahan ko na may hawak na flashlight na nakatapat sa mukha niya. Kaya naman nabigla ako ng sobra at sa takot ko, nasuntok ko yung mukha ng multo. Aray ko, Leticia, walang Diyo. Black eye pa yata ako sa'yo. Jay? Tumakbo agad ako sa may switch ng ilaw ng banyo at nakita ko si Jay sa may sahig na nakahawak sa may ilong niya na parang nasaktan dahil siguro sa pagkakasuntok ko. Tapos yung flashlight niya, nasa sahig din. Ano sa tingin mo ginagawa mo kasi? Lumuhod ako sa sahig para matapatan siya at pinagsasapak siya. Aray Leticia! Tama na! Habang binubugbog ko siya ng sapak, nahawakan niya yung braso ko at tinulak ako pahiga sa sahig. Mamamatay na ako sa takot eh. Napaka mo. Pinagpipilitan ko siyang masapak kaso hawak-hawak niya mga kamay ko. Manahimik ka nga. Oy Jay, umalis ka nga dyan. Bitiwan mo mga kamay ko. Parang kinakabahan ako sa ngiti niya. Pero imbis na sumunod siya sa sinabi ko, unti-unti niyang ibinaba ang mukha niya. Palapit sa aking mukha. Jay! Pinikit niya pa yung mata niya at palapit talaga ng palapit yung mukha niya sa mukha ko. Ayan na, konti na lang. Jay! Ilang inches na lang. Malapit na. Napapikit na lang ako ng aking mga mata ng sobrang diin dahil konting-konti na lang magdidikit na yung mga labi namin. Kinakabahan ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Ano ba to? In any time, mahahalikan niya ako. But 3 seconds after. Baho ng hininga mo, uy. Napamulat ako ng mata ko nang marinig ko yun. At pagmulat ko, wala na siya sa ibabaw ko. Bumangon ako at paglingon ko, nakita kong palabas na siya ng banyo. Kakain na tayo, leader. Kawawa ng mga kagroup natin. Naglalaway na sa gutom.
Saka para makapag-toothbrush ka. Pagkatapos kumain, mamaya na lang kita ikikis pag cool breath ka na.